Good morning people, halika, ride tayo. Sa part na merong stoplight, syempre hihinto tayo para di tayo masagasaan. Mahal kasi ang maging pasaway dito. Pag nahuli ka meron fine na 100 reals or higit pa. Pag nag-green light na pinapauna ko muna ang mga sasakyan bago ako kakaripas ng padyak. Naka one hand lang din ako kasi kasama ito sa training ko na maging YouTuber. Kaya subscribe na kayo guys. Ang pupuntahan natin na trail ngayon ay malapit sa tabing dagat kaya mag-e-enjoy kayo sa mga tanawin na inyong makikita. Katulad nitong park, napakaganda at malinis. At meron ulit stoplight na madadaanan. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman ako nahuli. Hindi pa pala. Hindi, biro lang. May nagtatanong, bakit ako nagbabay? May tatlo akong rason kung bakit ako nagbabay. Una, para sa kalusugan. Ang pagbibisikleta ay isang magandang ehersisyo para sa katawan. Nagpapalakas ito ng puso at mga kalamnan, nagpapababa ng presyon ng dugo, at nagpapaluwag sa paghinga. Pangalawa ay para makatipid. Hindi mo kailangang bumili ng gasolina o magbayad para sa pampublikong transportasyon kapag nagbibisikleta ka. Makakatipid ka sa gastos sa transportasyon. Kaso hindi sa pyesa ng bike. Kaya erase. Hindi pala nakakatipid ito. At ang pangatlo ay kasiyahan. Nakakatamasa ng kasiyahan at kalayaan ang pagbibisikleta. Makakapamasyal ka sa iba't ibang lugar, makakakita ng magagandang tanawin, at makakalikha ng masayang alaala habang nagbibisikleta. Marami ka ding makikilala ng mga bagong kaibigan dahil sa pagbibisikleta. Nakakabawas din ito sa stress sa trabaho kaya di bale na mapagastos sa bike. Kaya kaibigan, check out muna yung bike parts na nasa cart mo. Mabalik tayo sa trail, ang paalam ko ay nasa opisina ako, kaya hindi pwede ako magalusan dito. Medyo mabato kasi ang trail dito at hindi pantay ang daanan. Marami din tinik ng mga halaman kaya masakit pag natamba ka dito. Siguradong may ebidensya na sumemplang or natamba ako. Kaya pag mag-ride kayo dito ay kailangan mag-ingat. Huwag nyo ako gayahin. Muntik na ako sumemplang. Pero tuloy pa rin tayo sa pagpadyak. Magtiwala lang tayo sa bike natin na hindi tayo ilalaglag. Kasama din kasi ito sa training ko na maging cameraman, hindi biro lang baka maniwala ka. So ayun na nga, napakatarik ng trail dito at para na akong malalaglag. Pero okay lang mahulog ako dito. Huwag lang sa maling tao. Narito ang ilang tips para maging ligtas ang iyong mountain biking experience. Isa, magsuot ng tamang protective gear. Magsuot ng helmet, gloves, at iba pang protective gear para maprotektahan ang iyong ulo at katawan mula sa posibleng pinsala. Dalawa, pagsasanay. Mahalaga ang regular na pagsasanay upang mapabuti ang iyong kasanayan at lakas. Magsimula sa mga madaling trails at unti-unting pataasin ang antas ng kahirapan. Tatlo, pagsusuri sa bike. Bago mag-ride, siguraduhin maayos ang kondisyon ng iyong bisikleta. Zekahan ang mga preno, gulong, at iba pang bahagi upang maiwasan ang mga aksidente. 4. Pag-unawa sa trail. Alamin ang mga ruta at kondisyon ng trail bago ka mag-ride. May mga lugar na mas mapanganib kaysa sa iba, kaya't mahalaga ang pagiging handa. 5. Pakikitungo sa ibang riders. Makipag-ugnayan sa ibang mountain bikers sa trail. Magbigay ng abiso kung may dadaan ka, at magbigay ng tamang espasyo sa mga kasama sa trail. 6. Pag-iingat sa kapaligiran. Alagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng pag-iingat sa iyong mga basura at paggalang sa mga wildlife na makakasalubong mo sa trail. Pero sa trail na ito ay tinatambakan talaga ito parang patagin. Kaya sari-sari na ang basura ang makikita nyo dito. May makikita din kayong mga obstacles sa trail kaya kung hindi pa kayo ready iwasan nyo na lang at wag sirain. Wag nyo ito gayahin. Mahilig talaga sa rampa tong bike ko na ito.
So ayun na nga guys, tuloy na tayo dito sa trail sa tabing dagat. Matataas ang mga damo dito guys, kaya mag-ingat kayo baka may mga ahas. Meron din palang mga basag na bote minsan kaya pag mag-ride kayo dito dapat may repair kit kayong dala. Mahirap magtulak lalo na kung malayo pa ang iyong uuwian. Pero kung tubeless ang bike mo ay safe ka dito, wag lang ma-slice ang gulong mo ng mga bubog. At sa dulo pala guys wala nang madadaanan at puro talahib na kaya sa taas na ako magpapatuloy. Dito na tayo sa taas at diretso na rin ang trail kaya pwede ko nabilasan ng konti ang aking pagpedal. Yung kalsada naman sa kanan ko ay madalas din dinadaanan ng mga naglo-long ride na cyclist. Mamaya makikita nyo ang ilan sa mga cyclists na tinutukoy ko. At kung umabot ka dito kakapanood ng video na ito, gusto ko lang magpasalamat sa iyo kabayan. Paki-comment ang inyong pangalan para ma-shoutout ko kayo sa susunod kong video. Sa dulo neto guys mayroong dalawang features. Isang drop na tamang-tama lang sa gusto mag-practice mag-drop. At isang rampa na katulad kanina pero dito medyo sa langit na nakaturo ang dulo ng rampa. Ito pala ang drop. Ang kasunod ay ang ramp. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Hanggang sa susunod na video guys.